Mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Umpisahan na po natin mga tambay, ang ating po kukomentuhan ay yung talagang yung naglabas po ng galit, sama ng loob sa gobyerno, ang anak po ng ating dating Pangulong Duterte, na si Baste Duterte po, ang mayor po ng Davao City. Nandito po yung kanyang sama ng loob sa ating gobyerno, lalong-lalo po sa pamilya Marcos at sa Pangulong Marcos. Naglabas po siya rito ng galit, sama ng loob sa naranasan po nila ng ginawa pong pagtataksil sa bayan. Talagang ipinagkalulo ang dating Pangulong Duterte sa mga banyaga na sinasabi po ng mga eksperto na kangaroo court. Dahil wala naman pong nahatulan at nalilitis dyan mga western country, puro po kalaban lang daw sa politika, mga kabayan. At syempre po, yung pagtataksil pong ginawa sa ating bansa, yung ating soberenya, mga taksil po, mga kabayan. At napakarami daw pong paglabag, lalong-lalo po sa judicial system natin na umiiral, na hindi po nakakuha ng hustisya ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin ang anak po na si Mayor Baste kung paano po niya ilabas at talagang batikusin po ang ginawa po ng Pangulong Marcos sa kanilang pamilya, lalo-lalo sa dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Pakinggan po natin. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labin nanto mga dugay dire, o niya, kanang nitoo sa plataforma o politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha, kaning administrasyon ni Marcos, o si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ing ato na lang, murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Gibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw ng mga politiko. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot uroy ang putang ina. Ni kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran.
And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di kita matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa tua, mudaot og mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Iba mo, si Rodi Duterte, nga nung naaresto sa, naasa diya karon sa ICC, kay ning barog sa saya mga tinuohan sa politika, nga tanaw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili ni panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rodi Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita, labi ng tong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita gipadako ta ng mga dabawenyo. Dabawenyo, mapursigihon. Ang dabawenyo, isog. Ang dabawenyo gusto kaayuhan. Ang Dabawinyo gusto ka matuuran. Ang Dabawinyo garboso. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ko, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, gitamak-tamakan yun ta. Grabe talaga mga kababayan, grabe naman talaga ang naranasan pong panggigipit ng mga Duterte po, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Talagang hindi po dumaan sa due process ng judicial, talagang kidnapping po ang ginawa nila. Saka talagang kamumuhian po talaga. Talagang wala pong makukuhang pagmamahal ang Pangulong Marcos sa ginawa niya pong pagtataksil sa bayan. Wala po. At syempre po, pati po ang mga politiko natin, nakita po natin ang mga traditional politiko po sa ating bansa, lalong-lalo po sa 19th Congress, na wala pong tumayo, wala pong ipinaglaban, hindi po ipinaglaban ng mga politiko ang ating karapatan, ang ating soberanya sa mga banyaga. Mga kabayan, ganyan po ang nangyari. Talagang bubuhos talaga ang galit. Bubuhos po talaga ang galit ng isang Baste Duterte dahil sa dami po ng ginawa pong sakripisyo ng kanyang ama sa ating bayan. Ganito lang po ang igagante. Lalong-lalo po ang pamilya na natulungan ng pamilya nila. Lalong-lalo po ang ginawang pagpapalibing sa kanilang ama at pagpapabalik sa pwesto sa kapangyarihan sa Malacanang. Hindi po mananalo yan. Real talk po, hindi mananalo yan kung wala pong Duterte. Never manalo po kung walang Duterte, ang Marcos. Kaya po yung galit po na talagang grabe po ang sama ng loob ng Mayor Baste, mga kababayan. Dahil una-una, mas gusto pa raw ang droga na manatili at maging bitamina pa yata ang droga sa administrasyon po natin ngayon, mga kababayan. At ang nakita naman po natin, pati krimen, korupsyon, laganap na laganap. Pero ang tinutukan lang po ng ating gobyerno ng 3 taon
ay puro pamumulitika at pagpapabagsak po sa ating dating Pangulong Duterte at kay Vice President. At syempre po isang damukal pong korupsyon ang nangyari po sa 3 taon. Yan po ang kanilang mga achievement. Ito po ang pinakamasama pang ginawa nila sa ating bansa. Ang maghudas ka. Yuhudas mo at talagang ibigay mo ang ating soberenya sa ibang bansa. Kahiya-hiya po tayo mga kabayan. Wala pang jurisdiction ng ICC sa atin. Sa kabila po talagang kagahaman sa kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Kahit po mali ay gagawin po talaga nila. Ituloy po natin. Kaya wala lagi mo, wala na yun ko po dire, wala na. Di kong dili tungod sa inyo mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ako katao, anak ko sa ko amahan, pero dili ko gaingon ani mga istorya ni wa ko gaingon ani. Kay tungod anak ko, dabawin nyo, kundili kay tungod, Pilipino ko nga nituo usa ka presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuwa, dili ni. It's about us, the Filipino people. Kunya, how a government treats his own. Iyang gipapreso. Dili na lang ko mo mention kay personal, pero ingnon na lang po nako, dari usbo nako. Last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Tama po yun. Di ba? Yung ginawa po sa pamilya niya, lalong-lalo yung sinabi nga po natin, yung ginawa niya sa ama niya. Yung ama niya, binigyan ng karangalan, libing na maganda, ibinalik sa pagiging bayani, dahil nailibing sa mga bayani, dahil isang presidente, ipinaglaban ng kanyang ama, ang ama ng Pangulong Marcos. Pero ano po ang iginanti naman? Dito sa naipaglaban at pinaglaban po ang karapatan nila, lalo-lalo ang kanyang ama na mailibing sa libing ng mga bayani. Ano po ang iginante? Ipakulong. Hindi pa sa bansang Pilipinas ipinakulong. Hinudas pa. Sa Banyaga pa dinala, mga tambay. Dinala pa sa Banyaga, mga kabayan. Unbelievable. Talagang mapapamura po talaga si Mayor Baste. Mga kabayan, yung ginawa po nila kabutihan sa pamilyang ito. Pero ang iginante po, kulungan. Ipamigay sa Banyaga. Ayaw, pag-ingunan na. Ayaw hukayon. Dili taana. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Naana na diha. Pasagdi na ninyo. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kay baw ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Basta ako, ang tambag lang ako ninyo, mga dabawin nyo, kamo mga bang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Usab, kabalo ko, busy mo na mga tao, dagan mo laing buhaton, pero makita na ako, in behalf of our family, akong igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako ka igsoon, umama, tanan may mga Duterte, na nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo, gyud sa inyo suporta. Salamat kayo sa inyo ginapakita.
Wala na ko'y maingon sa inyo ha. Kung hanto diri na lang yun may, to diri na lang may, pero sobra-sobra na kayo yung ipangita. Yung ipakita sa mga. Salamat kayo. Pero, samtang niya pata diri, di gyud ta maundang, o di gyud ta mapili, basta nagkahiusa lang ta mga Dabawenyo. Mabuhay ang Davao City! Yan po mga kabayan, ang napakasakit po na dinanas po ng mga Duterte. Talagang bumuhos po ang sama ng loob ng isang mayor na nakita niya po. Nakita niya po kung paano po ang kanyang ama ay bigyan po ng hindi maganda ng ating gobyerno. Hindi po nabigyan ng magandang proseso ng batas. Bigla na lang pong ipinamigay. Ipinamigay pong bigla. Nakatambay, harassment, kidnapping pa ang ginawa. Kaya hindi po matanggap ng taga Davao, lalong-lalo po ng pamilya Duterte, lalong-lalo po ng buong sambayan ng Pilipino, buong mundo po. Pati po ang ating mga kalapit bansa at ang buong mundo po ay nakisimpatya po ang buong mundo. Ang mga leader po na malalaking leader po sa ating bansa ay nagsalita rin po mga kabayan. Pati po ang Amerika at sa parte po ng Russia, China, Europa at pati po sa South America may mga nagsalita rin po na hindi po tama ang ginawa ng Pangulo na nag-traitor po sa ating bansa. Mga kabayan, talagang hindi po mapapatawad. Hindi po mapapatawad ng sambayan ng Pilipino ang ginawa pong aksyon dahil po sa sobrang pamumulitika ng Pangulong Marcos na talagang kapangyarihan po. Ang punot dulo po kasi nito, kapangyarihan, kagahaman sa kapangyarihan, sobrang greedy sa kapangyarihan at syempre po, isa na rin pong dahilan para mapagtakpan ang ginawa po nilang mga anomalya ayon sa Vice President ang laganap na korupsyon sa loob ng 3 taon. At syempre po, kasama na ang sobra-sobrang pamumulitika na hindi na po nasusunod ang batas. Katulad po ng naranasan ng dating Pangulong Duterte na ipagkalulo mo, maghudas ka sa ating bayan. Yung ICC ay last resort lang po yan. Last resort lang po ng mga bansa na kasapi ng ICC. Yung mga may jurisdiction na bansa na hawak na nasasakupan ng ICC ay last resort lang po yan. Sila lang po ang pinakahuli na papasok kung ang bansa ay hindi na kayang litisin o hindi na nagpapangsyon ang judicial system sa bansa. Ang ating bansa ay nagpapangsyon, lahat ng ating hukuman, Korte Suprema ay araw-araw pwede kang pumunta diyan. Wag lang Sabado, Linggo. 5 araw, 1 linggo, bukas, mga tambay. Bukas at meron pong mga kasong nililitis sa ating mga korte. Doon ka magtataka. Hindi man lang nilitis sa korte ng bansa ang isang dating Pangulong Duterte. Walang kaso. Walang kaso. Saan po naglingkod ang Pangulong Marcos? Pinaglingkuran niya po ang banyaga, hindi po ang mga Pilipino. Hindi po niya binigyan ng proteksyon ng Pilipino. Bagkus pinagkalulu pa. Saan ka nakakita na presidente makabanyaga, hindi makapilipino? Nag-release lang daw po ang Interpol ng warrant of arrest galing sa ICC. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon ang dating Pangulong Duterte na dumulog sa korte ng bansa dahil ang bansa natin ay may soberenya. Antimano, pinuwersa mo. Yung nilabas ng ICC, dala ka mo na Interpol, mga kabayan. Mga Pilipino pa, pati ang ating mga kapulisan at kasundaluhan ay mataksil ng bayan. Kapwa Pilipino mo, ganun lang ang ginawa mo na pag-aresto, pinagduldulan mo sa mga banyaga ang isang dating Pangulong Duterte na walang kaso sa Pilipinas. Wala kayong isinampang kaso. Kayo pa ang naghatid. Ang gobyerno pa natin ang naghatid sa dating Pangulong Duterte, mga kabayan. At taong bayan pa ang gumastos. Tayo pa po ang gumastos dyan, mga kabayan.
Taong bayan pa ang gumastos sa paghatid po sa dating Pangulong Duterte. Yung meron tayong presidente na taksil sa bayan, hudas sa bayan, pero pera ng taong bayan ang ginamit para sa ginawa niyang paghuhudas sa ating bansa. Ganun po, napakasakit mga kabayan. Yung hudas sa bayan, pero pera pa ng taong bayan ang gamit sa kanyang paghuhudas. Kaya nga po napakasaklap po ang ginawa talaga ng Pangulong Marcos, mga tambay. Napakasaklap ang ginawa niya. Dahil yung ginawa niya pong sobrang pamumulitika ay talagang hindi po katanggap-tanggap sa ating bansa yan. Na talagang hindi po makatao at yung proteksyon ng Pilipino ay hindi po nangyari sa kanyang administrasyon. Kaya nga po sinasabi ni Mayor Baste, kung nangyari po yan sa kanyang ama, ay mangyayari rin po sa atin yan. Dahil ganun lang po nila kadali, ginawan po ng pagkidnap, harassment ang dating Pangulong Duterte na wala pong nakuwang patas na paglilitis sa ating bansa. Hindi man lang po nagdaan sa judicial system o sa Korte Suprema ang ating dating Pangulong Duterte. Ganyan po nila hinaras. At talagang ang karapatan bilang Pilipino ay bigla po nilang tinanggal at dinala po agad sa mga banyaga. Ganun po katindi. Ito po yung sinasabi natin paghuhudas po, mga tambay. Naghudas ka na sa ating soberenya, sa ating Korte Suprema, hinudas mo. Pati po, ang ginamit pong eroplano ay galing pa sa Pilipinas at lahat po ng gastos na ginawa po paghuhudas sa ating bansa, ang ginawa niya po pagtataksil sa ating soberenya, taong bayan pa po ang gumastos. Taong bayan pa po ang nagsakripisyo at gumastos. Pera ng taong bayan ang gamit sa ginawa po nilang panghuhudas sa ating bansa at sa ating soberenya. Pakinggan po natin. Totoo po umamin po sila Sandali lang po, mga kabayan. I-set ko lang po. Ito po. Inumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi lamang ito ng kompletong kooperasyon ng gobyerno sa isinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official kung magkano ang naging gastos. Ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa isang pribadong korporasyon para rito. Tingnan nyo mga tambay, nakita nyo ba paghuhudas? At talagang nagpapakasinungaling pa ang ating pamahalaan na dumaan daw po sa tamang proseso ang paghuli nila sa dating Pangulong Duterte. Tatama po ba ang proseso kung hindi nagdaan sa korte? Ni hindi man lang nakatuntong sa piskalya ang dating Pangulong Duterte? Ni hindi man lang po ito nakarating sa ating Korte Suprema at ang judicial system natin ay hindi gumana. Never pong gumana ang judicial system pagdating po sa dating Pangulong Duterte. Na ito po ay isang abogado at isa pong naging piskal at naging Pangulo ng bansa. Halos lahat po ay naghudas. Hinudas po ng kapulisan ang commander-in-chief nila. Naging commander-in-chief po nila yan, pero mismo pong mga kasundaluhan at kapulisan natin ang naghudas sa dati nilang commander-in-chief, mga kabayan. Ganyan po katindi po ang nagagawa ng pera, korupsyon, mga kabayan. Kaya po ang magagawa na lang po natin, mga kabayan, ay siyempre po, sa ngayon po, nag-aaklas na po ang ating mga kabayan. Yun nga po sinasabi ni Mayor Baste, ay baka po ang kanyang panunungkulan, mga kabayan, ay magkaproblema ayon po sa Mayor Baste. Dahil sa ginawa niya po, ginalit po ng Pangulong Marcos ang mga Pilipino. Ginalit niya. Talagang isinusuka na po silang muli. Isinusuka na naman pong muli ang mga Marcos, mga tambay ng taong bayan. Isinusuka. Ang hindi na lang po sumusuka sa Pangulong Marcos ngayon ay ang mga nakikinabang, ang mga drug addict, mga drug lord, mga kriminal, mga CPP, NPA, NDF, di umano. At syempre po, ang mga kurap at nakikinabang na mga politiko, mga buhayang politiko, di umano, mga kabayan. At syempre, ang mga bayarang media,
bayarang social media, di umano. Yan po ang mga natitirang pong supporters po niya, mga tambay. At syempre po, ang mga Pilipino, hindi po lahat ay makukuha niyan, mga kabayan. Katulad po na inyong lingkod. Tayo po ay mapagmahal sa ating bansa. Hindi po natin kailangan ng Pangulo na Judas, mga kabayan, sa ating bansa at sa ating soberenya. At syempre lalong-lalo na hindi po sumusunod sa proseso ng batas. Hindi po natin kailangan ng Pangulong ganyan na never sumunod sa proseso ng batas. Nilalagay niya po ang batas sa kanyang mga kamay, lalong-lalo ang ating mga kapulisan. Hindi po natin magugustuhan yan. At hindi po katanggap-tanggap sa mga Pilipino yan. Kaya po sa ginagawa po niyan, nag-aaklas po. Nag-aaklas na po ang ating mga kababayan. Paano pa? Malapit na po ang kaarawan ng ating Pangulo. Ang dating Pangulo po ay magkakaroon na po, darating na po ang kaarawan yan. Sa March 28 po, kung hindi po nakakamali yung lingkod. March 28, wala ang Pangulo sa Pilipinas. Hindi pa nila binabalik. Ano kaya ang mangyayari, mga kabayan, sa kanyang kaarawan? Hintay na lang po natin ang galit ng mga kababayan natin. Siyempre po, bago po tayo magtapos, mag-shoutout po tayo kila Jasmine Channel at kay Jake Yahut ng 4531, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob niyo po. Thank you po. Mabuhay po kayo. At siyempre po kay Chona Banks ng 1077 ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at si Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida. At siyempre po, USA po yon. Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, John Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng 8529 na California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, shoutout po sa inyo, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, at syempre po kay Lee Chan. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At syempre po, sa buong mundo po na may mga Pilipino nating kababayan, sa buong mundo, shoutout po, mga kababayan. Mabuhay po kayo. At maingatan nawa po. At thank you po sa mga gusto po sa ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at channel. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, isama po natin sa dasal at panalangin ang pag-iingat at ingatan ang kalusugan, lalo ang kalusugan at ang buhay ng dating Pangulong Duterte. At syempre po, kasama na rin po ang Vice President. Isama po natin sa mga panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Maraming salamat po, mga kabayan. Ingatan nawa po. Sa muli po, paalam. Bye-bye.